kailangan po natin na ma-activate po yung ating pong tinatawag po ng mga contingency at mitigating measures po natin at ma-maximize po natin ito. Linggo-linggo nang nagpupulong ngayon ang Angat Technical Working Group bunsod ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Ang Technical Working Group ay binubuo ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, National Water Resources Board, NAPOCOR, Pag-asa at mga water concessionaire na Maynilad at Manila Water. Sa huling datos kaninang umaga, nasa 159.90 meters na lang ang level ng tubig sa Angat Dam. Bumaba pa ito ng 0.05 meters mula sa 159.95 meters na datos kahapon. Mas mababa na ito sa critical level ng Angat Dam na 160 meters. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng nasa 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Ayon kay MWSS spokesperson, Engineer Patrick Dizon, taon-taon namang inaasahan ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, kaya may nakahanda na silang contingency measures upang hindi kapusin ng supply ng tubig sa Metro Manila. Kabilang dito ang pagkuha ng supply ng tubig sa Wawa Dam sa Rizal na sinimulang mag-operate noong 2024. Isa din po sa inaprubahan ng MWSS Board of Trustees ang pagkuha po ng tubig sa Wawa Dam sa Rizal na ngayon po ay kaya na po makaprovide po ng 710 million liters per day. Bukod dito, inaasahan din ng MWSS ang pagtatapos ng 6 na mga bagong water treatment plant kabilang ang mga nasa Cavite, Pasay at Laguna Lake. Makapagdadagdag din ito ng higit 400 million liters per day sa supply ng tubig sa Metro Manila oras na matapos. Sa ngayon, patuloy na nananawagan ang MWSS sa publiko na makiisa sa water conservation effort o pagtitipid ng tubig. Ito'y dahil sa posibleng maging epekto ng Super El Nino na maaaring tumagal hanggang sa susunod na taon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.